Welcome back everyone dito sa latest episode ng R&R. Hindi ko alam sino mas malalang internet. Ako ba na nasa Brazil na parang Pilipinas or si Sir Ronald, hindi ko alam nasan siya. Sir Ronald, kamusta ka naman dyan? It was so hard to pin you down. Nag-world tour ka ba this week, Sir Ronald? Daming ginagawa. Halimbawa, I was in Pangasinan, Dagupan, and Alaminos for 2 days sa mga obispo at sa mga pare. Then, afternoon, ay 2 days ako sa Cebu. Campus tour with Admiral Tariela, Shelo Magno, Rafaela David. No? Meeting sa mga business groups, meeting sa mga civil society at sectoral organizations. Tapos, pagbalik ko naman dito, whole day ng mga podcast. Yung podcast ni Tariela, yung first podcast niya, no, sa umaga. Tapos meeting with the Korean ambassador over lunch. Tapos yung first bago naming TV show ni Lovely Granada, the DDS show ang title. No? Abe, The may nanakaisyon Disruptive ni Show. Labra Granada. Ebang klase. No, first namin na kahapon. Tapos of course, StoryCon, no? Si Ping Lacson yung aming guest. Galit na galit dahil tinawag siyang pusakal ni Panelo. Tapos afternoon ay kay Kristan yung first live audience si Chris. Tapos afternoon may dalawa pa. Kaya whole day kahapon, puro podcast the whole day. Sir Ronald, dapat meron kang... Ngayon naman, may mga meetings ng buong umaga, no? Tapos merong of course 4 alas, no? Saka may meeting, tapos merong yung wala ka sa lolo ko, kailangan mo gato, no? Tapos Dos Amigos, tapos ito. So, buong araw, punong-puno. Thank you very Walang much, Sir pahinga. Ronald. Thank you very much, sir. Kung ito ay novela, A Day in the Life of Associate Justice Ronald Llamas, tayo po ay penultimate moment dun sa kanyang nobela. Sir Ronald, before... Pero mas kuwang ka. You're moving around the world from Oxford to Brazil to... Kumahan pa ako ng Kulang na lang, Ethiopia. sumama ka doon sa Artemis. Oo Kulang nga, na lang, Artemis sumama ka sa 3. Artemis, pumunta ka sa buwan. Tapos ang daanan ko pa, Nawawala-wala ka. ang daanan ko pa, Nawawala-wala ka. ikaw clear ka naman, Sir Ronald, that's what's important. Ang Oo. dinaanan ko pa naman, Ethiopia at Kinshasa. So medyo nag-tour din ako through Africa. So Sir Ronald, talagang world tour na tayo. But Sir Ronald, before we go to the Philippines, Pag pumupunta ako ng Brazil dati, South Africa ang stopover ko. yeah, that's a very good South African Airlines. Maganda rin 'yon. Or Emirates, no? That's another option. Pero may Turkish Airways din, kaso hindi ko nakuha, parang mahal na yata eh. Sir Ronald, tanong ko lang before we go to the Philippines, ano sa tingin mo dito sa major event? Kasi excited ako, Brazil, Lula da Silva, yung pala lahat nasa Spain ngayon for this global progressive leaders meeting at Lula and Pedro Sanchez ng Spain, they also had a meeting lang the other day. I think si Senator Riza Ontiveros was also there, no? Dun sa major event na yan. Yes. How important it is for global progressive leaders to come together at this juncture na kung saan parang hindi na natin alam sino bang may leader of the free world ba? Sino ba si leader of the free world? And there's still a lot of confusion around a potential Iran-US peace deal, which is still something being negotiated as we speak. Yes, iba-ibang mga international yung nagsama-sama rito eh. Yung isa, yung Socialist International, led by the Prime Minister of Spain, Prime Minister Sanchez. Tapos yung Progressive Alliance, dating kasama yan sa Socialist International. Tapos mga independents na hindi kasama sa either Socialist Alliance at saka Progressive Alliance, pero mga left-wing organizations katulad ni Lula, yung Partido Trabajadores, no? Kaya halo-halo yung mga nandyan, no? Hindi ko alam kung nandyan yung Progressive International nila, sino nga ba to? Yung dating finance minister ng Greece,
si Alright. Varoufakis. Varoufakis. O, tsaka Bernie Oo, no? Sanders. Bernie Sanders. Yes, hindi ko alam kung nandiyan sila, pero it's a gathering of progressives from different international organizations. How important it is for them to be together? Because I was talking to my Chilean friends about Boric, yung kaka-ano lang nila na batang president. Mas parang halos ka-age ko lang yun, and I think he'll run again for president soon dahil medyo may pagka-fascist yung bagong leader nila ngayon. So kailangan bumalik. I mean, how important it is na magsama-samang progressive leaders. And Sir Ronald, I mean, Very, kanina lang sinasabi mo ang busy ng very schedule mo. important. Do you feel there's momentum finally for progressives to seize the moment again? Well, sana. Very important yan eh. No? Dahil nga yung ating mga multilateral institutions are all in retreat. No? From the United Nations to the European Parliament. No? Parang hindi sila masyadong nararamdaman ngayon eh. Lalong-lalo na dahil yung mundo mo ngayon are led by populist leaders eh. No? Or fundamentalist leaders from India under Modi, Turkey under Erdogan, no? Tapos meron kang Russia under Putin, China Xi Jinping, US under Trump, tapos mga several Latin American countries, no? Buti na lang ay may mga kuwang ka rin ngayon. Meron ka rin mga kaunting bright spots katulad yung pagkatalo ni Orban sa Hungary, no? Pero kung sa balance sheet ay parang the world is being run by psychopaths and lunatics, no, and madmen, no. No, kaya kailangan talaga yung saner, no, progressive leaders ay kailangan nila mag-consolidate, or else baka maging unimportant na sila, dahil the ones pulling the strings in our world ay yung itong mga psychopaths, lunatics, madmen, no? Kaya it is an imperative for saner, more civilized leaders to consolidate. But that is easier said than done. Yun nga yung sinabi ni Dostoevsky sa The Idiot, di ba? In times of trouble, all sorts of foul characters lurch into the scene. So, yun yung problema natin, Sir Ronald. But like you mentioned the case of Hungary. Yung nanalo, hindi naman progressive. Nanalo yung defecto yun eh. Parang minsan yung nagtatalo pa dun sa mga masasama. Parang galing din sa kampo nila na parang bumait ng konti. So, Kalyado ni Orban yun eh. yeah, exactly. Diba? Kalyado niya dati yun eh. Parang ex-DDS na. May pagka-unit team nangyari sa kanila, di ba? Parang unit team yun eh. So, which tells you you're absolutely right. There's a long way to go for progressives. But sir, speaking of long way to go, anong tingin mo dun sa statement ni Harry Roque na yes, Sarah is there, but basta is every inch as ano tawag niyan? Every inch as good as his dad? Ano ba? Every inch. Ano sabi ni Harry Roque? What do you think about Harry Roque? Starting It's more, basta is more digong, no? Ang kita mo naman this past year ay outside the kulambo si Harry eh. No? Hindi siya pinapansin ni Sarah dahil nandun siya sa kabilang paksyon, nandun siya sa kabilang pamilya, no? Kaya yung sinabi nila yan is just a manifestation on how isolated Harry is from the Sarah camp. Kaya ang baka dito siya dumidikit kay Baste. No? Kaya hindi surprising yung statement ni Harry. What about yung statement ni Harry na nagsisinungaling si BBM na nahuli si Zaldico? Parang ang dami niyang information, ang dami niyang alam. Well, hindi pa natin alam kung ano talaga nangyari. Nahuli ba talaga? Was it by design? Nahuli ba si Saldi dahil tinutugi siya ng gobyerno? Or nagkaroon lang na aksidente na checkpoint siya on entering the Czech Republic, tapos hindi nadala yung kanyang passport, no? Hindi natin sure kung ano nangyari. Mismo ang Malacanang ay merong ban na magsalita, no? Si BBM lang ang nagsalita eh. At for a while, nagsalita si John Vic, pero kaninang umaga ay hindi na siya.
tumigil na siya sa mga interviews. Tumigil na siya na magsalita. Starting kahapon. Kaya hindi talaga natin alam kung ano talagang nangyari dyan eh. Ano talaga ang nangyari. Tapos, syempre, ninenervyos si Harry. Kung Asaltico can be arrested, paano pa siya? No? Kaya it is in his interest para sabihin na hindi nangyari yan. No? Para hindi nangyari yan. Di To ba, assuage himself. di ba pumusta tayo sa unang uwi? Zaldi or Harry sa Ronald? Alam mo, last year, yun yung Oo. pustahan natin. So, where are Oo. we dun sa pustahan Oo. natin? Oo. Kung merong Portuguese passport si Saldico, na parang yun yung urban legend, no? Hindi siya ganoon kadali na i-extradite dito. Lalo na wala naman tayong extradition treaty with Portugal. Oh. Hindi rin ganoon kadali si Harry unless didiinan ng gobyerno dahil nag-file siya for asylum eh. At may process yung kanyang asylum na hindi siya kaagad pwedeng i-extradite papunta rito unless kausapin ng gobyerno yung Austrian government na very compelling yung kanyang criminal case about human trafficking. Very mas yung asylum kasi merong mga exception yan eh na pwedeng ma-facilitate yung pagbalik niya rito ng mas mabilis kahit may asylum process siya kung ang pinag-uusapan ay isang criminal case, no? Criminal case. Iba naman kasi yung asylum. Usually kasi asylum is political rather than criminal, no? Sir Ronald, Kaya ayun, hindi sigurado kung ano magiging proseso ni Harry. so, Sir Ronald, hindi ka lang pala Associate Justice, NBI Director ka na rin ngayon, Director Ronald ng tawag ko sa'yo after. May mga nagko-comment na naman, grabe si Sir Ronald, andyan pa rin, pero iba na yung analysis niya. But sir, the Zaldico would have been a big deal, di ba? I mean, if you are DDS camp, di ba parang gusto mo mahuli nga si Zaldico kasi yun yung pwede potential tumulong dun sa kanilang accusation, sa kanilang bete noir, di ba? Sa kanilang pinakakalaban na dating Speaker of the House. So, where do you see that coming? Kasi yun din yung issue natin before na parang kay Cheese na medyo napanis or hindi, medyo mas alanganin siya kaysa former speaker. But if Zaldico mahuli, then in theory, there should be more. 'Di ba? Fodder for the ano, 'di ba? Yeah. Kung babalik si Saldico after the plenary voting on impeachment ni Sara, ay baka less yung damage dun sa impeachment process. Kung immediately babalik si Saldico, halimbawa this month or next month, makakagulo siya dun sa impeachment process. Dahil madadivert yung attention sa kanyang arrest, sa kanyang extradition, at kung ano yung kanyang sasabihin. Ano ba yung kanyang sasabihin? Ano yung sinabi niya last year? Ang idiniin niya, hindi lang si Martin. Ang idiniin niya yung presidente mismo. No? So, depende sa timing ng kanyang pagbalik dito. Kung babalik siya. Kung ibabalik siya. Medyo weird lang na alam mo tinutugis ka, tapos aalis ka pa sa Portugal. Pupunta ka ba sa Czech Republic, no? Kaya medyo weird lang, hindi natin sigurado kung ano talaga nangyari. Unless hubris, Siya no? ba ay Baka lumipat ng hubris. Portugal dahil naramdaman niya that the walls are tightening up, no? Or talagang na-bore lang siya sa Portugal, gusto niyang uminom ng Czech beer, gusto niya makita yung beautiful city of Prague, no? Kaya pumunta siya Ingat ka, ron, Sir no? Ronald. At Ingat. alam niya yung rule na kung ikaw ay merong passport na Schengen country, ay hindi ganun kadali na ma-extradite ka. Kahit halimbawa nahuli ka sa Czech Republic, kinakailangan humingi yung Czech Republic ng pahintulot sa Portugal kung meron kang Portugal passport. Hindi ka pwedeng i-extradite ng Czech Republic sa Pilipinas. Kailangan kang ibalik muna sa Portugal, no? Bago ka, at yung Portugal ang magpapasya kung i-extradite ka sa Pilipinas. Yun ang alam ko magiging proseso dyan no? Kaya hindi yan ganun kadali. Kung meron siyang Portuguese passport. Paano? Hindi naman natin nakita
Nabalitaan lang baka natin eh. kung No? yun lang ang kanyang passport, baka naman kung ano-anong meron. Baka Brazilian na rin pala siya, hindi natin alam, di ba? Marami rin na nasa Brazil eh. Magsasamba-samba ka lang, Sir Ronald, meron ka ng expedited, ano? Lalagay ka. Hindi ako, meron ako ano ng mga Taipans na merong 3 passports eh. O Cyprus, Mm. Malta, yung mga ganun. Oo. Dahil Kasi kung if you're a billionaire, ang passports dali. are easy. Yeah, Oo. yun yung gawain ng mga Russian oligarchs, di ba? Yung mga ganun, na EU citizen sila bigla. Mm. Next thing you know, bumili ng malaking. Mm. That's what people don't understand, no? O kaya mga political analysts na bumabiyahe from Oxford to Brazil. Na economy lang na tatlo. Zero na. Tatlo yung economy na nga flight ko. Tapos parang bus yung flight ko. Manila, Hong Kong. Nag-pick up lang. Ethiopia, Addis Ababa, depende na Kinshasa sa Congo. Sabi ko, ano to, bus station? Tapos after Sao Paulo, Buenos Aires naman, sabi ko, ginagawa kami bus station ng, yan, ganun, sir, parang Ilocano Airways yata yung sinakyan ko eh. Ay, wait lang, dito muna kami, may pick up kami dito, wait lang. So, sir, hindi ka katulad ng iba na may kakaibang unexplained wealth, no? But ibang usapan yan, sir, off the record na yan. Papaabot naman tayo. Let's go to the last part of our discussion because I know you're tired at isa kang national treasure at maraming nag-worry sa human rights po kasi hari tayo ng hari. Sir Ronald, how worried are you? I mean, sorry, how worried? Gaano ka mahalaga yung mga Madriaga expose? Kasi, di ba, nung mga discussion natin before, parati natin sinasabi na unang-una, credible ba ito? At pangalawa, baka nga mag-backfire ito dahil hindi nga credible. Tapos pwede pa ito mag-undermine ng integridad ng buong akusasyon laban sa dating, kumaga dummy, di ba? Kumaga dummy yung concern natin. Having seen what you have seen at saka base dun sa mga explosive hearings na meron tayo this week, nasaan na tayo dun sa Madriaga journey, saga? At sa tingin nyo ba, gumalaw na ba yung baso? Well, una, si Baldiaga is just one of the evidence labang kay Vice President Sara. Malaking bahagi pa rin dyan yung original articles of impeachment. Yung confidential at saka intelligence funds, di ba? Yung notice of disallowance, yung kanyang public threat labang kay President BBM sa kanyang asawa, no? At yung statements ni Las Cañas na ang tawag sa kanya, Reyna ng Tokhang, di ba? So, hindi lang si Madriaga yung evidence o articles of impeachment. Ikalawa, yung isang napakalaking evidence pa diyan, kung matutuloy, ay yung kanyang bank accounts. No, yung laman ng kanyang bank accounts, ito ba ay consistent sa kanyang SALN? Ito ba ay gaano kalaki yung laman ng kanyang bank accounts? Ito ba ay galing sa mga anomalous sources, no? So yun yung mahalaga, hindi lang si Madriaga. At ito ay posibleng lumabas dito sa pasunod na 2 Justice Committee hearings. Paano magsasabpina yan yung Justice Committee, yung Congress, isasabpina yung AMLA para i-request sa mga bangko na ilabas yung mga bank accounts. Ipo-process pa yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So it will take some time. Kaya posible na hindi lang yan dito sa parating na Justice Committee hearing lumabas. Pwedeng yung susunod. No? Yung susunod. Dahil ipo-process pa yan sa AMLA, sa BSP, bago maglabas yung mga bangko. Yun yung tapos ikatlo, alam mo naman yan, Richard, the impeachment is not only a legal process. It is also a political process. So, ibig sabihin, kahit yung Numbers ibang game. sinabi To be more specific, even numbers. yung ibang sinabi ni Madriaga ay medyo kapos, kung yung iba ay enough, no? Iba-balance sheet nila yan. Dahil hindi naman yan yung traditional rules of court. Hindi naman yan yung traditional rules of evidence. Ang titingnan dyan, yung overall political calculation. Halimbawa, yung popular pressure, halimbawa ngayon, yung sa survey ng Okta, 69% are pro-impeachment, yung mga ganun ba? Tapos, yung ano ba yung lalabas na reaction ng mga tao kung yung bank accounts ay mabubuksan
Kung mapapatunayan na yung pera niya sa bangko ay galing sa mga drug lords, siyempre, sinong senador ang hindi boboto for conviction kung lalabas yung ebidensya na galing sa drug lords yung pera ni Vice President Sara? Siyempre, pati siya tatamaan. So, malaking bahagi ng impeachment process ng Senate as a trial court ay political, not simply legal. Kaya halimbawa itong testimony ni Madriaga, sa first round medyo lamang siya. Bakit? Dahil dininay absolutely ni Sara na na-meet niya si Madriaga at kilala niya si Madriaga. Absolutely absolutely. Pinatunayan ni Madriaga at the very least, magkakilala sila, nakasama siya sa mga meetings with the Vice President at yung mga key people niya, katulad ni Munsayak, no? At yung iba pa niyang mga close-in na mga tao, na mga political operators. So, na-burst yung bubble ni Sara na hindi niya kilala at hindi niya na-meet si Madriaga. Doon pa lang, lamang na si Madriaga. No? Dahil yung iba naman kasing issues, doon sa Senate trial court yun i-specify. So Sir Ronald, papunta na tayo sa Empire. I want you to rest. I can see you're also exhausted, Sir Ronald. So anong makikita mong, anong kalendarya? Are we expecting that before the end of April, maano na to, papunta na sa Senate? Tingin ko sa yung magiging botohan diyan sa plenary ay late May. Paano yung last hearing sa Justice Committee ay mga late May. First or second week ng May, no? First or second week of May. So the plenary might happen last week of May. Di paano mag-ano yan dun sa... Pero sa next hearing, haharap si Trillanes, possibly haharap si Boying, if not Boying, representative niya, para ilabas yung SALN, and possibly yung AMLA, yung bagong AMLA chair. Paano natanggal yung dating AMLA chair? Yun nga So, possibly. Kung hindi matatapos, at least sa susunod, sa last Justice Committee hearing, dun haharap yung AMLA at saka yung mga bangko. That could be the decisive one. Last part, Sir Ronald. So, okay. So that's interesting. Kasi the ombudsman, dapat May, di ba, meron na siyang mga pasabog, mga big cases. I wonder, hindi lang politics, yung numbers game sa Senate din ang inisip ko. Which really brings us to our ultimate point as we close this fantastic podcast, Sir Ronald, with you, thanks to you. Which is, in the end ba, point system ba ito? Because as we see, na-confirm ngayon publicly ng at least Okta, yung sinasabi natin, nakita natin sa ibang surveys na biglang dinideny ni Ronald Llamas na anong sinasabi ni Hey Darian, di ko siya kilala. At biglang shorts, Hey Darian, ano po yung Ronald Llamas, gano'n. Papaliwanag sa presinto naman itong dalawang to. Ito na. Okta, this is public, which is not the survey we're referring to, also shows na almost single digit, or actually 9 to 12. So, margin of error, almost single digit na talaga. Ang difference ni I think Lenny in this case, and Sara Duterte. So, sa tingin mo, Sir Ronald, we're seeing more and more vulnerability on Sara's kaya baka bang magpanic ba yan? Talagang dumikit biglang laban? Kasi alam natin, she doesn't handle stress very well, no? Especially now if it's coming from someone like Lenny or the Pink Camp na clearly they have wind in their sails. Well, kaya nga nagdual messaging ngayon sila Sara. Si Sara nagso-soften ngayon. Nagme-mellow yung kanyang messaging as Sara. Dahil nakita ni Sara na yung kanyang numbers ay at best nagpa-plateau, at worst bumababa. At hindi siya nagkaroon ng bump nung siya ay nag-announce na siya ay tatakbong presidente. No? So medyo defining yon. Tapos yung kanyang posibleng kalaban na nagsabi na hindi tatakbo, tumataas dramatically. Halimbawa, dito sa Okta, from 9 naging 21. Sa ibang surveys, number 27, number 30. No? So, medyo panic time yan. Panic time yan. Kung nagpa-plateau ka at best, bumababa ka at worst, at hindi ka nagkaroon ng bump nung nag-announce ka for president. At yung kalaban mo, potential mong kalaban, ay dramatically tumataas. No? Kaya,
yung messaging mo ay binabago mo. Yung dati mong messaging, dati mong character na bardagulan, medyo binabawasan mo. Pero hindi mo binibitawan. Nilagay mo yan doon sa Rage Coalition na binuo, no? So yung old mode mo, mine-maintain mo pero hindi na ikaw ang magdadala. Si Bastina ang magdadala. Sila yung mga dati mo ng mga minions ang magdadala noon. So yun yung sinasabi ko na dual messaging. Perhaps nanggagaling yan na medyo may panic time. Dahil dati kasi meron kang sense of invincibility eh. No? May sense of invincibility ka na you're cruising your way towards 2028. Ngayon, medyo nararamdaman mo, competitive pala. Competitive pala ang 2028. Hindi ka na pala invincible. So, you're adjusting. Whether that will be enough is another thing. Dahil inuulit ko, yung kalaban mo, nagsabing hindi tatakbo, pero umaangat. Tapos ikaw, nasa nagsabing tatakbo, hindi tumataas. No? That can be dangerous for you. And sir, huli itong singit ko lang to. Kamusta doon sa coalition at saka yung positioning ng mga alternative forces? Baka sabihin na ito kayong dalawa ni Ronald, ingay kayo ng ingay. O si time is pala on Lenny's side or on Pink's side. Ang ingay ni Ronald, trust the process. At ito, the process is moving in the direction of Lenny or the Pink candidates. And at the same time, huwag na kayo mag-alala dun sa mga coalition building na yan. Something will come together. What is about that, Sir Ronald? Kasi yun ang anticipate kong criticism sa atin dalawa eh. Parang mas maingay sa atin si Francis eh. Bakit kayo dalawang gano'n sa show ko? Parang marami siyang bubuit eh. No? Mas marami siyang kung ano-ano sinasabi. Kaya mas maingay si Francis. No? Tapos, itong binuo nilang coalition, itong Rage, medyo merong handicap dahil yung Rage na ginawa nila hanggang rugs lang eh. Walang E. Hindi mo napansin walang E? R-A-G. Parang kinapos eh, yung E na wala. Energy. No? Kulang sa Kaya gumawa energy. na lang ako ng sarili ko. Gumawa na lang ako ng sarili ko para kumpleto. No? Robbery, abuse, greed, and extrajudicial killings. Rage. Kinumpleto ko na lang. Dahil ganda ng motto ng buhay nila, no? And what about yung sinasabi na, ayan, ingay-ingay kayo. See, Lenny has time on her side. Let's just trust the process. Yes. Malay mo, yung process has started. No? Malay mo, marami nangyayari na hindi natin alam. No? Dahil pag nalaman natin, baka malaman ni Francis. Pag nalaman ni Francis, i-announce na niya yun. Diba? So, malay mo, baka... Parang alam ko sila nagreklamo dyan. A lot of things dyan. are happening. Parang alam ko sila nagreklamo dyan na may nadudulas parating. Grabe naman kayo, Sir Ronald. May mga Tweety Birds naman si Francis. Love na love kayo si Attorney Francis. Kaibigan natin yan. Kaibigan natin si Francis. No? Kung ikaw yung kung ikaw yung digong namin, si Francis naman ang panglaban kay Gucci, kay lahat ng mga yan. So, kailangan natin. Thank you so much, Sir Ronald Llamas. Kaka-message ko lang kay Lovely Granada, your other co-host. Congratulations on our new show. So, hopefully, we'll have Lovely also early next week. Balikan natin, pag-usapan natin si Ronald Llamas. I'll give her advice on dealing with someone like you, mga veterano. But maraming salamat, Sir Ronald. Mabuhay ka. Please, magpahinga ka rin. Alam kong batang-bata ka pa, fresh ka, but we need you kasi mukhang we are entering an interesting era. I feel like Sarah eh. I feel invincible eh. Sir Ronald. God bless you. I will pray for you, Sir Ronald, this weekend kasi kayo mga God bless you. Sige, good night. Thank you so much. Good night po.